One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo natin. Arangkada Balita. Arangkada Balita. DXTC 95.9, Radyo Natin FM Cotabato City of Manila Broadcasting Company. MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon na Pilipinas, magandang hapon na Bangsamoro. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head at news writer, at sa ngalan po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Welcome aboard sa programang Arangkada Balita Saturday Edition. Kami pong inyong makakasama. Ako po si Radyo Natin na Noronisa Mamintal Kusain at ang aking partner. Ako naman po si Annaliza Abbas at isang magandang hapon sa inyong lahat. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay magati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa.
10 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Ito po ang Arangkada Balita Saturday edition. Ngayong araw ng Sabado, ika-6 sa buwan ng Hunyo o taong kasalukuyan or 2026 at ika-20 naman sa buwan ng Zulhijjah year 1447 para po sa Hijri Islamic Calendar. Arangkada Balita. 11 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon at ang time check na yan ay atid sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITP. Hati din po sa atin ng Altraiz Ventures Corporation. Oras atid din sa atin ng Green Pharmacy. Ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Also ni Honorable Ted Moinget, Municipal Sir. Councilor ng DOS MDN. At siyempre hati din sa atin ng Search Watch Service Center. Ministry of Labor and Employment, Molly Barm. And, Almia Computer Works. At ang Bagwa Lying-in Clinic. Twelve minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Once again, ito po ang Arangkada Balita Saturday edition. At ang panghapong News and Public Affairs na himpilang DXTC 95.9, Radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. At ngayon sa ating mga unang balita. Inilunsad ang City Government of Cotabato sa pangunguna ni Mayor Bruce Matabalaw ang Hajj Salubong 2026 sa Gregorian Calendar at 1447 sa Hijri Islamic Calendar. Ito ay inisyatibo na may layuning i-welcome home ang mga local na pilgrims mula sa kanilang paglalakbay Hajj sa banal na lupain ng Makkah, Kingdom of Saudi Arabia. Ang inisyatibong ito ay sa tulong ng sama-samang pagsisikap ng local government unit ng Cotabato City, emergency responders at ang regional agencies kasama ang National Commission on Muslim Filipinos or NCMF, Bureau of Pilgrimage and Endowment. Para masigurado umano ang kaligtasan at well-being ng mga magsasadating na pilgrims, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO ay nag-set up ng dedicated medical and assistance desk na kumpleto sa mga first aid kits sa mga kagamitan, mga importanteng health supplies para i-monitor ang mga pilgrims pagkatapos ng kanilang mahabang biyahe mula sa ibang bansa. Ini-deploy din ang local law enforcement officers para mag-assist sa arrival terminals. 14 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon upang kumustahin ang mga pamilyang nanatiling internally displaced persons o IDPs. 9 na taon na matapos ang Marawi Seats, naglunsad ng isang consultation na dialogue ang Ministry of Social Services and Development kasama ang lokal na pamahalaan ng Marawi City kahapon 5 sa buwan ng Hunyo. Hinarap ng mga opisyal ng MSSD sa pangunguna ni Director General Muhammad Moqtadir Estrella ang mga pinuno ng iba't ibang shelter upang dinggin ang kanilang mga hinaing at iangkla ang mga solusyon sa Bangsamoro Autonomy Act No. 62 o BAA 62, ang kauna-unahang batas sa bansa na nagprotekta sa karapatan ng mga IDP. Ang naturang dialogue, hiniling ng mga IDP leader ang mabilis na paglipat sa mga permanenteng pabahay, pagkakaroon ng napapanatiling kabuhayan at sapat na supply ng tubig. Ilan lamang ito sa kanilang mga hiling dahil sa kabila ng mga pagsisikap ng gobyerno na nanatiling mapanghamon na pa rin ang kanilang pamumuhay matapos ang halos isang dekada. Bilang tugon, tiniyak ng MSSD na gagamitin ang BAA 62 upang obligahin ang pamahalaan na maghati ng mga pangmatagalang solusyon. Magsasagawa ang ahensya ng agarang joint assessment kasama ang LGU, mga development partners at mga IDPs mismo. Ipatutupad
din ang IPART o internally displaced person profiling, assessment and response tracking system upang maisigurong nakatala ang kanilang mga particular na pangailangan tungo sa ligtas at maayos na pagbabalik sa kanilang mga sariling komunidad. 15 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Samantala, ipinahayag ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua na ang kanyang pagtakbo bilang independent candidate sa kauna-unahang Burma parliamentary election ay upang mapanatili ang patas at balanseng pamumuno para sa mamamayang Bangsamoro. Ayon sa kanya, sinabi niya na sinadya niyang hindi kumiling sa anumang partido politikal habang nanunungkulan bilang Chief Minister. Ito ay upang mapanatili ang pagiging neutral at bukas sa lahat ng sektor sa Bangsamoro Region. Ayon naman sa mga taga-suporta nito, nakatulong umano ang kanyang estilo ng pamumuno sa pagpapalawak ng kaugnayan ng Bangsamoro government sa iba't ibang lokal na pamahalaan, kabilang ang mga grupong hindi kaalyado ng United Bangsamoro Justice Party o BUBJP. Kaugnay nito, nilinaw rin ni Chief Minister Makakua na wala siyang natatanggap na Certificate of Nomination and Acceptance or CONA taliwas sa ilang lumalabas na impormasyon. Iginalang niya ang naging desisyon ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee na suspendehin siya bilang Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces or BIAP. Ayon sa Resolution Number 01-2026 or Series of 2026, inilabas noong June 3 na ipinag-utos ang indefinite suspension ni Chief Minister Makakua at ang pagpapatupad nito sa lahat ng kanilang unit at kaugnay na istruktura. Sa kabila nito, sinabi ng Chief Minister na tinatanggap niya ang desisyon at binigyang diin na makakatulong pa ito upang mabawasan ang bigat ng sabay na tungkulin bilang pinuno ng gobyerno at military organization. Nananawagan din siya sa kanyang mga taga-suporta na manatiling kalmado at iwasan ang anumang kilos na magpapalala ng tensyon sa loob ng Bangsamoro habang patuloy na isinusulong ang mga reforma laban sa korupsyon, nepotismo at mga hindi natapos na proyekto. Labing 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala, pinangunahan ng MSSD katuwang ang World Food Program at ang local government unit ng Mamasapano ang ika-6 na batch ng pamahagi ng fortified rice sa ilalim ng Sustainable Environment, Community Upliftment and Resiliency Convergence Program ng Bangsamoro Food Security Task Force. Kamakailan, kabuang 500 na pamilya sa nasabing bayan ang tumanggap ng fortified rice bilang bahagi ng mga intervention ng programa upang mapalakas ang food security at nutrition ng mga sambahayan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta. Ang Secure Program ay isang Convergence Initiative ng Ministries, Offices, LGUs at Development Partners ng BARM na naglalayong maghatid ng magkakaugnay na intervention para sa food security, nutrition at climate resilience. Kabilang sa mga katuwang sa ahensya ang MAFAR, MENDRI, BPDA at MILG na magkatuwang sa pagpaplano, pagpapatupad at pagmumonitor ng mga community-based interventions sa rehiyon. "19 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Samantala, ginanap ang isang mahalagang pagpupulong na pinangungunahan ni Ustaz Abusaima Hussein, Base Commander ng BIAF MILF 128 Base Command, kasama ang mga brigade commanders at iba pang opisyal mula sa iba't ibang unit sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kabilang sa tinalalakay sa pulong ay ang kasalukuyang kalagayan ng organisasyon, pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng mga unit at pagpapatibay sa pagpapatupad ng mga direktiba ng pamunuan ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAP at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kasama rin sa pagpupulong ang pagtalagas or kasama rin
na itinalakay sa pagpupulong ang pagtalaga sa mga mababakanteng posisyon at departamento sa loob ng 128 Base Command alinsunod sa kautusan ng MILF Central Committee na nagtalaga kay Hussein bilang bagong base commander. Ayon kay Commander Hussein, inamin niya na malaking responsibilidad ang kanyang bagong tungkulin lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit tiniyak niya ang gagampanan ito ng buong katapatan at dedikasyon. Sinabi pa niya na suportahan niya at paghandaan ang mga brigade commanders na ipagpatuloy ang kanilang mga tungkulin o bilang pagtutuwid. Nagpahayag ng suporta at kahandaan ang mga brigade commanders na ipagpatuloy ang kanilang mga tungkulin para sa kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa ng sambayan ng Bangsamoro. Ito rin umano ang pagkakataon na personal na hinarap ni Hussein ang mga kasamahan sa BFM MILF 128 Base Command matapos niyang tanggapin ang kautusan ng MILF Central Committee bilang bagong pinuno ng nasabing Base Command. 21 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon, tayo po ay magbabalik makaraan lamang ang ilan sa ating mga paid commercials. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KITP. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KITP, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran!
Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya ka pan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin makatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mabangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water.
magulang at kabataan? Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Radyo natin. Arangkada Balita. Arangkada Balita. 33 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. At ngayon na nagbabalik po ang programang Arangkada Balita. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating balita, nakipagkita at nakipagpulong si Bangsamoro Federalist Party or BFP Chairman and President, Member of the Parliament Tomanda Antok kay Archbishop Charlie Inzon ng Archdiocese of Cotabato upang talakayin ang mga usaping may kinalaman sa social welfare programs, kapayapaan at mas malawak na pagtutulungan ng simbahan at mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Tinalakay nila ang mga social services program na isinusulong ng partido, mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at mga posibleng paraan ng pagkikipagtulungan upang higit na mapalapit ang mga serbisyo sa mga nangangailangang sektor. Ayon kay Archbishop Inzon, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga religious institution at mga opisyal ng pamahalaan upang matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng mga komunidad sa Bangsamoro Region. Nagpahayag din ng suporta ang Arsobispo sa mga isinusulong na programa ng partido. Samantala, nagpasalamat naman si Member of the Parliament Antok sa pagkakataong makipagdialogo sa
o sa Arsobispo at iginiit ang kahalagahan ng pagkipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan upang maisulong ang mabuting pamamahala at magmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro at karatig na mga lugar. 36 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon na nagsagawa ng 2 araw na aktibidad ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP dito sa lungsod upang ihanda ang mga plano at direksyon ng partido para sa mga susunod na buwan. Kabilang sa mga isinagawa ang regular na pagpupulong ng Central Party Committee at ang orientation para sa kampanya. Kasabay nito, binalangkas din ng grupo ang pagpaplano, pagtatalaga ng mga gawain at pagbuo ng programa para sa kanilang mga susunod na aktibidad. Ayon sa pamunuan ng UBJP, layunin ng pagtitipon na mailatag ang mga konkretong plano at obligasyon ng bawat miyembro ng partido. Dumalo sa aktibidad ang lahat ng mga nominado ng partido. Nakiisa rin ang mga kinatawan ng distrito mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City, Tawi-Tawi, Basilan, Llano del Sur at Marawi City, kasama ang kanilang mga kandidato mula sa iba't ibang sektor. Minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. At ngayon, nadadako naman po tayo sa ating balitang nasyonal. Inimbitahan sa pinakamalaking multinational maritime warfare exercise sa buong mundo na gaganapin sa Hawaii ngayong taon ang Philippine Coast Guard or PCG. Ito ang una at tanging foreign Coast Guard na inimbitahan at gagawa ng kasaysayan sa RIMPAC. Makakasama sa pagsasanay ang PCG kasama ang United States Coast Guard at ang mga Navy ng halos 30 bansa para palalimin ang maritime cooperation, operational interoperability, humanitarian assistance at disaster response, pagpapatupad ng batas sa dagat, seguridad sa rehiyon. Nakatanggap ng aktibong suporta ang Pilipinas sa Amerika sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ang partisipasyon ay nagpapakita ng mas pinahusay at na modernize na kakayahan ng ahensya sa pagsusulong ng rules-based approach sa Indo-Pacific region. Magaganap ang multinational exercise mula June 24 hanggang July 31 sa taong kasalukuyan sa paligid ng Hawaiian Islands. Samantala, sinabi ni Gavan na lalahok ang PCG sa mga aktibidad tulad ng search and rescue, information exchange, public affairs at humanitarian assistance bukod sa iba pa. 39 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga patakaran sa sahod para sa araw ng kalayaan sa June 12, 2026 at pinalalahanan ang mga employer na bayaran ng tama ang kanilang mga empleyado. Batay sa Proclamation number 1006, idiniklara ang June 12 bilang regular holiday bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Labor Advisory number 11 series of 2026. Ang mga empleyadong hindi papasok ay makatatanggap ng 100% ng sahod habang 200% naman para sa mga papasok at karagdagang 30% kung ito ay rest day. Minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Samantala, nilinaw ng Department of Education o DepEd ngayong araw ng Sabado na fake news ang kumakalat na post sa social media na nagsasabing ipagpapaliban ang unang araw ng klase sa Lunes, June 8, taong kasalukuyan.
Sa isang Facebook post, pinabulaanan ng ahensya ang naturang impormasyon na nagsasabing ililipat umano sa June 15 ang pasukan sa lahat ng pampublikong paaralan. Paalaala ng DepEd sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon na nababasa online. Iwasan ang mga page na nagpapakalat ng maling impormasyon at agad i-report ang mga ito. Giit pa ng ahensya sa mga opisyal sa social media account lamang dapat sumangguni para sa mga anunsyo at tamang impormasyon. ...41 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon, kumalma ang inflation sa Pilipinas nitong May 2026. Bunga ng bumagal na pagtaas na halaga ng petrolyo at halaga ng mga pagkain sa naturang period. Sa press briefing, sinabi ng National Statistician at Philippine Statistics Authority o PSA, Chief Claire Dennis Mapa, na ang inflation o antas ng pagtaas ng halaga ng mga pagkain at serbisyo ay bahagyang bumaba sa 6.8% noong May 2026, mas mababa sa 7.2% inflation o inflation noong Abril 2026. Nasa 21% o 21.4% ang transport index noong April 2026. Ang transport index ay may 70.3% na overall deceleration ng inflation rate sa bansa. Sinabi ni Mapa na ang pagbaba sa transport inflation ay dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ang food at non-alcoholic beverages ay nagdala rin ng pagbaba sa inflation rate habang ang housing, water, electricity, gas at iba pang fuel index ay may mas mababang rate na 7.8%. Ang galaw naman ng presyo sa tinaguriang food basket na karaniwang binibili ng mga pamilya ay bumaba sa 5.8%, gulay sa 6.2%, isda sa 8.8% at karne sa negative 2.5%. ...43 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. At ngayon, narito po ang balita mula sa ibayong dagat. Naharang ng puwersang US ang iba't ibang ballistic missiles at drone ng Iran na patungo sa Strait of Hormuz at Gulf. Ito ay ayon sa Center Command kahapon na June 5 taong kasalukuyan. Nagpakawala ang Iran ng 7 ballistic missiles patungo sa Kuwait at Bahrain ilang oras matapos pabagsakin ng CENTCOM ang 4 na Iranian one-way attack drones na inilunsad patungo sa Strait of Hormuz. Kaugnay nito ay pinatamaan naman ng US forces ang Iranian coastal surveillance radar sites sa Goruk at sa Qeshm Island bilang depensa sa posible pang maritime attacks. Ayon sa CENTCOM, nakita sa initial na assessment na 6 na mga missile na inilunsad ng Iran ay ang naharang at ang ikapito ay hindi umabot sa target nito. 44 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon na tayo po ay magbabalik makaraan lamang ng ilang sa ating mga paid commercials. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos?
mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bye, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pagkat nami, mabangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Ang ikanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services. Cotabato City branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Radyo natin. 7 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 ng magandang hapon. Nagbabalik po ang Arangkada Balita Saturday Edition. Kami po ang inyong kasama. Radyo natin Oronesa Mamintal Kusain at ang aking magandang partner. Ako naman po si Annaliza Abbas at isang magandang hapon at isang makulimlim na hapon sa inyo. Isang malamig na hapon na. Lalo't malamig dito sa loob ng studio kasama ng RN. Nanginginig na nga ako. Ganun ba? Ikaw kasi ginawa mong 16 instead of 20. Wow. Anyway, that's life. Pag may mainit, asahan malamig. mo may malamig. Okay, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig dyan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa kasamang RN. Go ahead. At hello kay Mama Sambay Adam. Hi, Ate Mama. Good afternoon. Watching from Almonte Extension na Purok Buwalan, Poblacion 2, Cotabato City. Marami po kami nakikinig ngayong araw. God bless you all. Yes, hello rin sa Ulangkaya family, especially to Ma'am Tarhata, dyan po sa may Tacurong City. And hello kay Tinurayda Udasan, dyan sa may Lugay-Lugay area. At syempre sa lahat po ng Udasan family. And Lumna family, ayan, magandang hapon, dyan sa may Bagwa 2-3. Ayan, thank you so much. At hello na rin sa Kasan family.
Diyan po sa may Sultan Kudarat Municipality. And of course, kay Miss Agira Ibay ng Sapad Matanog Maguindanao, kay Ate Samira Tumagantang Ibrahim, and hello to Babu Limbo. Ayan, and to Ahmad Enok, sa Enok family dyan po sa may Tenorio, sa Dato din Sinso at Maguindanao del Norte. And of course, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dyan sa may ORC area. Hello kay Miss Carol Abas. Ayan. Oo, naghahanap daw si Miss Carol, Miss Caroline. Anyway, kasamang RN, bago tayo magpapaalam sa edisyon na ito na Arangkada Balita ngayong araw ng Sabado. Ito nga ang Saturday edition ay eto muna, tayo po ay nagpapasalamat, alhamdulillah, dahil ito pong si Bagyo, itong tropical depression na si Esther, ay naku, lumabas na ng Pilipinas. Yes. Lumabas na sa area of responsibility ng Pilipinas. So, alhamdulillah for that. It's a good news para po sa ating lahat. Yes, at kaninang umaga, no? Umaga ng Sabado. Oo, June 6, 2026. Ito ay ayon po yan sa Pag-asa. Yan. And as of 8 a.m. today, ngayong araw ng Saturday kasamang RN, ang Tropical Depression Esther na formerly LPA or Low Pressure Area ay palabas na ito, no? Oo, dito po sa ayon sa Pag-asa, palabas na ito at nasa outside na. Nasa labas na nga talaga ng Philippine Area of Responsibility at tuli itong namataan ang Tropical Depression Esther sa layong 540 kilometro hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At syempre, taglay nito, mga kaibigan, ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometro kada oras at pagbugso na 55 kilometro kada oras. Ayan, kumikilos ito sa direksyong east-northeast sa bilis na 20 kilometro kada oras. Okay, kasamang RN, ano kaya ang susunod kay Esther? Hulaan mo. Hindi ko mahulaan, ma'am. Baka si Forex. Sana wala nang susunod, Ma'am Nor. Oo. Naku, may tumitingin sa atin sa labas, dyan sa may computer area. Tiger look. Oo, ang sabi, nagpapahiwatig na sana wala mo nang darating o susunod na bagyo. Hindi mo na darating si Forex. Ayan. Oo, kasi from Easter, so ibig sabihin susunod, letter F yan. So malamang Forex. Wow. Oo. Ayan. So, tayo po ay magpapaalam na dahil tarang galit na itong tumitingin sa atin dyan. Sabi niya, sobra na daw sa oras. Baka lalagpas na daw tayo sa oras. Ang isang oras ay talagang hindi namamalayan kasamang RN. Patunay lamang na ang buhay ay, ang mundo ay dinadaanan lamang. Ang lahat walang ng permanente. mayroon sa atin dito sa mundong ibaba ay pansamantala lamang. Yes. At ito ay hiram lamang, ano? Yes, hiram lamang. Kaya ingatan natin ang pinahiram sa atin at pahalagahan. Yes. Oo. Ayan po, mga kasama. At wala na tayong oras, tayo po yung unti-unti ng mamamaalam hanggang sa susunod na Sabado sa Saturday edition ng Arangkada Balita. Siyempre, abangan po ang Arangkada Balita weekdays. Mula Lunes hanggang Biyernes po yan. Kasama ko po ang aking magandang partner dito. Alright, maraming salamat. Maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood. Share and like ang ating pong Facebook. Ang radyo natin FM Marie XT, 95.9 Cotabato City. Ako po si Annalisa Abas. Ayan, magandang hapon. Yes, at ako naman po si radyo natin Oronisa Mintal Cusain na nag-iwan po sa inyo ng kasabihan. Huwag mong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito'y ginto. Manatiling nakatutok sa radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Sama-sama tayo, Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao.
Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio